Kamusta? Welcome to Taguig City Education Hour. Ako po pala si Teacher Christine Chumacera ng M. Signal Village Elementary School. Sa panahong ito, marami sa atin ang nananatili sa loob ng kanilang mga bahay bilang pagsunod sa umiiral na Enhanced Community Quarantine. Isa ito sa pamamaraang inulunsad ng pamahalaan upang maiwasan ang paghahawaan ng nauusong sakit na COVID-19. Pero alam niyo ba na hindi lang ito ang nauusong sakit sa panahong ito? Kamakailan, inihayag ng Pag-asa ang simula ng tag-init or dry season sa Pilipinas. Ito ang opisyal na pagsisimula para pumunta sa beach, maglibang sa labas, at gumawa ng iba pang katulad na aktibidad na tinatamasa natin habang mainit ang panahon. Ngunit nangangahulugan din ito ng pagtaas ng porsyento na makakuha tayo ng mga sakit sa panahong ito. Gayunpaman, binalaan ng Department of Health ang publiko na bantayan ang mga sumusunod na sakit na pinakakaraniwan sa panahon ng tag-init. Maliban sa COVID-19, alam mo pa ba ang mga sakit na pwede mong makuha ngayong panahon ng tag-init? Tara, subukan natin kung alin sa mga ito ang alam ninyo. 1. Sore eyes. 2. Sunburn. 3. Sipon at ubo. 4. Suka at dumi. 5. Sakit sa balat. 6. Sakmal ng aso. Kuha mo ba lahat ng tamang sagot? Kung ganon, isa-isahin natin ang mga salitang nabuo natin. Sore eyes, sunburn, sipon at ubo, suka at dumi, sakit sa balat, sakmal ng aso. Ano kaya ang mga ito? Ito ang ilan sa mga sakit na maaari nating makuha tuwing tag-init. Ayon sa DOH, tinawag nila itong 6S or Top 6 Summer Diseases. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung ano ang mga sakit na ito at kung paano ito maiiwasan. Ano ba ang sore eyes? Ang sore eyes ay kilala rin bilang conjunctivitis. Ang mata ay may pamamaga sa panlabas na lining ng eyeball at panloob na lining ng talukap ng mata. Karaniwang sanhi ng impeksyon ay mula sa virus, ngunit maaari rin itong maganap sa pamamagitan ng bakterya o allergy. Ang mga palatandaan ng namamagang mata ay karaniwang nakikita sa loob ng 3 hanggang 4 na araw at maaaring magpatuloy hanggang sa 2 linggo. Ang ilan sa mga sintomas ay pamumula sa puti ng mga mata, pangangati, pagiging sensitibo sa ilaw, at pagmumuta sa mga mata. Upang maiwasan ang sakit na ito, tiyaking hugasan ng lubusan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Huwag hawakan ng inyong mga mata at mukha, magsuot ng sunglasses, at umiwas sa mga matataong lugar. Paano nakukuha ang sunburn? Ang sunburn naman ay isa sa pinakakaraniwang kondisyon na nakukuha sa tag-araw. Ang matinding sunburn ay may panganib na maaaring magdulot ng skin cancer at melanoma. Ang reddening ng balat na may kasunod na pagbabalat ng ilang linggo ay isang tanda naman ng first-degree burn. Ngunit, maaari itong maagapan sa pamamagitan ng paglalapat ng mga moisturizer.
Sa kabilang banda, ang sunburn na may blister ay tinuturing ng second degree burn na nangangailangan ng konsultasyong medikal. Kaya bago magbilad sa araw, tiyaking protektado ang inyong mga balat. Magsuot ng malapat na sombrero, gumamit ng sunglasses at pagsuot ng mga pangproteksyong damit. Iwasang magpaaraw sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Magpahid ng sunscreen bago lumabas. Uminom ng maraming tubig. Maghanap ng lilim at umiwas sa direktang sikat ng araw. Bakit madaling maipasa ang sipon at ubo? Ang sipon at ubo ay madaling maipasa at magkaroon ang mga taong may mahinang immune system. Ang sipon at ubo ay dala ng iba't ibang mga virus. Madalas, ang isang sipon ay nakuha sa pamamagitan ng virus sa hangin. Maaari itong maipasa kung direktang mahahawakan ang mga nahawaang bagay tulad ng mga susi, doorknobs, computer keyboard, cellphones at iba pa. At pagkatapos ay maihawak sa ilong at bibig. Kahit na ang pagkuha ng sakit na ito ay pangkaraniwan sa ganitong panahon, dapat pa rin silang seryosohin. Ang sipon at ubo ay maaaring mga sintomas rin ng mas malubhang sakit tulad ng bronchitis, pulmonya, at pati na rin ang nauusong sakit na COVID-19. Runny nose, nasal congestion, pagbahing, at sore throat ay ilan sa mga sintomas ng karaniwang sipon. Ang ubo na sanhi ng mga infeksyon sa virus ay maaari magresulta sa lagnat, sakit ng ulo at pananakit ng katawan. Mahirap mapigilan ang pagkalat nito. Ngunit ang pagkalat ng virus ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng paghuhugas ng inyong mga kamay ng sabon at tubig. Ang pagrarab ng kamay na may alcohol o sanitizer ay nakatutulong din. Gayon din, mahalaga ang pagpapanatili ng isang malusog na pamumuhay. Ang pagkakaroon ng balanced diet, sapat na pagtulog, at sapat na ehersisyo ay maaaring magpalakas ng immune system. Kailan nagiging mapanganib ang pagsusuka at pagdudumi? Ang pagsusuka at pagdudumi ay isa sa pinakakaraniwang sakit sa tiyan na nakukuha hindi lamang sa panahon ng tag-araw ngunit sa buong taon din. Dahil sa matinding init, kadalasang nangyayari ang pagkasira ng pagkain. Kalaunan, ang pagsusuka at pagdudumi ay nakukuha pagkatapos kainin ang kontaminadong pagkain at inumin. Ang iba pang mga sintomas na kasama nito, pananakit ng tiyan, lagnat, pagsusuka, at pagiging matamlay. Ang isang individual na meron ito ay nangangailangan ng tulong medikal upang malaman ang mga sanhi at maiwasan ang pagbuo ng karagdagang pang mga sakit. Ang matubig na pagdumi at pagsusuka ay maaari ring magdulot ng dehydration. Upang maiwasan ang pagkakaroon nito, siguraduhing malinis ang pinaghahandaan ng pagkain at maayos ang paraan ng pag-iimbak ng anumang kinakain mo. Ang wastong paghuhugas ng kamay ay isa sa pinakamainam na gawin upang makaiwas dito. Anong karaniwang sakit sa balat ang nakukuha ngayong tag-init? Ang mga sakit sa balat gaya ng athlete's foot, bungang araw at an-an ay maaaring magsimulang umusbong sa tag-araw dahil sa mainit at mahalmigmig na panahon. Ang fungal infection ay mabilis kumakalat. Ugaliing maligo araw-araw. Ang pagpapanatiling malinis at tuyo ng balat ay mainam upang ito ay maiwasan. Tiyaking malinis rin ang inyong mga damit, lalo na ang mga damit na panloob at medyas. Ang gamot para sa mga sakit na ito ay madali ring mabibili sa mga butika. Anong virus ang maaari nating makuha sa mga alagang hayop? Araw-araw natin silang nakikita. Maaring habang naglalakad tayo sa labas o nakakasama natin sa tahanan bilang bahagi ng ating pamilya. Pero naisip mo na ba kung ligtas tayo sa piling nila? Mayroong nakamamatay na sakit na sa kanila nagmumula. Rabies. Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na sanhi ng virus. Ang rabies ay maaari nating makuha mula sa laway galing sa kagat ng isang hayop na mayroong sakit na ito. Ito ay kumakalat paakyat sa utak kapag hindi ka agad naagapan. Nakamamatay at walang lunas ang rabies na nakaakyat na sa utak. Ilan sa simptomas nito ay ang mga sumusunod. Lagnat, pagkatakot sa hangin, liwanag at tubig,
matinding paglalaway, sakit sa ulo, at hirap sa paghinga. Tandaan, karamihan sa mga taong namamatay sa rabies ay dahil sa kagat ng aso. Pag nakagat ng isang aso, gawin ang sumusunod. Kaagad hugasan ang kagat para maalis ang laway ng aso. Sabunin ito ng maigi sa malinis at dumadaloy na tubig sa loob ng 15 minuto. I-disinfect ng alcohol o iodine. Kumonsulta agad sa doktor o sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center o ABTC sa inyong lugar. Huwag nating maliitin ang sakit na rabies sa ating kapaligiran. Ugaliing pabakunahan ang inyong mga alagang aso laban sa rabies taon-taon at huwag hayaan itong pagala-gala. Nakinig ka bang mabuti? Kung ganon, handa ka nang sagutin ang ilan sa mga katanungan ko. Gamit ang mga emoticon, i-type sa comment box ang inyong sagot. Siguraduhin na sagot lahat bago i-send. Handa ka na ba? Anong pangunahing sintomas ang makikita kapag ikaw ay may sore eyes? Ang reddening ng balat na may kasamang pamamal ay tinuturing ng anong klaseng tao ang mabilis magkaroon at mahawaan ng sipon at ubo? Anong maaaring maidulot sa tao ng matinding pagsusuka at matubig na pagdumi? Paano makakaiwas sa rabies mula sa mga alagang hayop? Sagot mo, isend mo. Ang tamang sagot ay sana marami kayong natutunan tungkol sa mga sakit na ito. Muli, ako po si Teacher Christine at nagsasabing paalam!